Si Mariang Makiling. Nakarating ka na ba sa bundok, Makiling? Alam mo ba ang alamat ng bundok na ito? May mag-asawang bathalang naninirahan sa isang mataas na bundok. Malawak ang kanilang nasasakupan sa bundok. Si Maria ang kaisa-isa, mabait at magandang nilang anak. Nakikihalubilo si Maria sa mga tao roon. Nagpunta siya sa palengke. Nakikipagpalit siya roon ng luya para sa ibang gamit sa bahay. Namatay ang mga magulang ni Maria. Dinana ni Maria ang lahat ng kayamanan ng kanyang mga magulang. Itinuloy ni Maria ang pagtulong sa mga tao. Sa katagalan, naging mapagsamantala ang mga tao. Hindi na nila isinasauli ang mga gamit na kanilang hiniram kay Maria. Nakalimutan na nila ang pagtanaw ng utang na loob. Nagalit si Maria. Binago niya ang lahat ng mga batas na kinagisnan ng mga tao. Ipinagbawal niya ang pamimitas ng prutas sa kagubatan. Ipinagbawal niya ang panghuli sa mga hayop. Pinarusahan niya ang lahat ng sumasaway sa mga kautusan niya. Pinarusahan din niya ang langit. Ibinuhos niya ang malakas na ulan. Pinalo niya ng malakas ang kalabaw na nagiging sanhi ng pagkidlat. Ngayon, kilalang-kilala ang bundok, Makiling. Ito ang simbolo ng kapangyarihan at kagandahan ni Maria. Dagdagan ang mga salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Number 1. May mag-asawang bathalang nakatira sa isang mataas na bundok. Number 2. Nakikipagpalit ng luya para sa ibang gamit si Maria sa palengke. Number 3. Mabait si Maria dahil tumutulong siya sa mga tao. Number 4. Nalungkot si Maria dahil naging mapagsamantala ang mga tao. Number 5. Nagalit si Maria sa mga tao dahil nakalimutan na ng mga tao ang pagtanaw ng utang na loob.